opinyon. Itong tumatakbo po pagka-senador na si Congressman Marcoleta. Ano po mas... Adre, mataas ang respeto ko yan sa taong yan. Binibigyan kayo ng choice. Itong piling-pili na ito, sa hindi vernacular, ang galing. I could never talk like that, ever. Yung Tagalog niya, flawless. And tulungan naman ninyo ang bayan ninyo. Tulungan ninyo ako. I'm giving you the wisest choice of people out there seeking acceptance. And I will add more next time sa mga tao. Pero yung sinabi ko ngayon, walang talo kayo dyan. Maniwala kayo. Ang advantage Magandang lang gabi, ninyo, mga kabarangay. malapit kayo sa Muli banga. na namang tayong nagsama-sama. Are you happy? Nais muna sana Alright. naming magpasalamat sa mga tumangkilik sa ating programang Ang Bagong Barangay ng Mamamayan in Action. Mula pa noong una pa nating episode noong May 2023. Ang layunin ng ating programa ay makatulong sa pinakamaliit na unit ng community. At yan ang barangay. Gusto natin makita at marinig ang mga pangangailangan at ang kani-kanilang magagandang gawain. Ipa-check nga, tignan ko. Higit sa lahat, mabigyang pansin ang pangangailangan ng mga namumuno, Tignan ko nga. leaders, upang Okay. mas magampanan pa nila ang kanilang tungkulin. Hangad naming sagipin ang ating barangay. At ang programa, ang ating instrumento para ito ay maipahatid sa ating government agencies na handang tulungan tayo sa ating layunin. Ngayong araw na ito, opisyal naming inaanunsyo ang bagong pangalan ng programa sa Sagip Barangay ng Mamamayan in Action, na siya naming mas magbibigay at nararapat dahil ang pagsagip sa barangay ang ating pangunahing layunin. Mahalin natin ang barangay, sagipin natin ang Pilipinas. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kababayan, mga kabarangay, lahat po ng mamamayang Pilipino na nakatuon ngayong gabi dito sa ating palatuntunan na nakaukol lamang po para sa mga usaping pambarangay. Dito po sa programang ito nyo lamang maririnig at makikita yung mga kwento na magaganda na ginagawa po ng ating mga iba't ibang barangay sa ating kapuluan. Dito po ay pwede nating makopya, pwede nating tularan ang magagandang practices po. Yun naman pong medyo hindi maganda o kaya pinagmumulan ng suliranin, ay pwede rin nating malaman para ito'y maiwasan natin o kaya mapagtulong-tulungan. Gaya po ng dati, mahigit pong 10 mga barangay kapitan ang ating naanyayahan sa gabing ito na magsasaysay po ng kanilang mga ginagawa sa kanilang mga barangay. Diyan lamang po kayo at mamaya-maya ay malalaman po ninyo iba't iba pang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagsasadula natin sa gabing ito. Gusto ko munang pabatiin sa inyo ang aking partner. Ang aking partner na buong buhay niya yata ay naiukol na sa barangay. Actually po, ang palagi kong sinasabi sapagkat nakita ko ang kanyang ginagawa, siya po ang pinakamasipag na yusek sa buong Pilipinas. Okay. Muli, magsasama-sama na naman tayo ngayong gabi. At ulit-ulitin ko, mapalad po ang inyong lingkod na makasama ang isa rin naman sa pinakamagaling, magiting. At ito naman po ay nakita natin ang kanyang track record sa 18 taon niya sa Kongreso. Kaya karangalan po ng inyong lingkod na makapartner ang ating susunod na Senator, Congressman Marcoleta. At
Ang programa pong ito ay sususugan ko lang ang binanggit ng ating senator na talagang ito ay para ini-inform natin ang lahat ng mamamayan kung gaano ba kahalaga ang papel ng mga barangay na nagseserbisyo sa inyo. Ini-inform natin, ini-educate natin ang lahat para talagang ang mamamayan ay tumulong na din. Huwag na rin tayong masyadong palaasa, palahingi, at palasisi. So, dapat po magtulungan, magdamayan, para magkaroon ng pag-asa pa ang ating bayan. So, sige po, partner. Ito lamang po ang palatuntunan talaga na dedicated para sa barangay. Kasi po, sa aking palagay, kailangan po natin ng bigyan ng importansya ang mga barangay. Walang barangay na maiiwan, walang barangay na malaki, walang maliit, walang mahirap. Yun, ang pag-asa po natin, lahat kayo ay matulungan natin sa pamamagitan po ng paglalatag ng isang batas na para sa inyo lang. Dahil napag-aralan po namin na sa tagal na po ng pagkakalatag ng Local Government Code na kung saan ay binigyan po ng autonomy, ng tinatawag na decentralization at saka devolution ang lahat ng ating local government units. Ngunit hindi po nakita ng katuparan ng layunin ng batas na yan pagkatapos ng 33 33 years. na taon ng kanyang pagkakalatag. Hindi po maganda na yung layunin na yun ay hindi natin makakamit. Sa ngayon po, nakita namin na sa dinami-dami po ng mga barangay, mahigit po kayong 42,000 barangay sa buong Pilipinas. Mangilan-ngilan lamang po ang nakatatayo sa sariling paa. Yan po ay paliliwanag natin maya-maya ng konti habang dinidiscuss po natin ang mga gusto nating marinig mula sa mga barangay na inimbita po natin sa gabing ito. So, Tama, malalayo ito. Sige, partner, umpisahan unahin natin. Sa ating punong barangay, Kapitan Alberto Viloria ng Panan, Zambales. Tama. ng barangay Panan ba ito? Panan, Zambales. Dito sa probinsya ng Zambales. Magandang gabi po, Kapitan Albert. Sige, Kap. Sige, Kap. Ikwento mo na yung mga nagagawa nating magaganda sa barangay mo. Pagkakataon mo na ito, sapagkat nakikinig ang buong daigdig. So, ulit po, ako na po, pinagpapasalam po ako sa inyong ano pong tawag ito, audio po. So, nung una po, 2000, December 2000, nanalo ko, bali, po ako na bilang punong barangay, punong deta, po natin yung mga kabarangay, siguro maganda naman nila, kaya na nanalo, at kung sa pinakita ko po siguro, hindi pa po magaling, hindi po nagpapagaling, pero ginawa ko po lahat para sa barangay ko, para matulungan po yung mga pangailangan unang-una, mga pangailangan ng kabarangay, yung barangay mismo. So, ako po ginawa kasi, dati po, para sa, nung pumating po ako ito sa barangay, 2013, halos wala po talagang ng barangay, ang barangay small, wala kahit ano, namin puro sira-sira, inter namin, wala ng sira ng bagyo, water sira din, yung kuryente namin, yung kuryente namin sira-sira. At saka wala mga computer, wala mga lamesa, yung bakit namin sira. Yung court namin, yung water waste namin, dahil kailangan po namin ng water waste, kasama po natin yung water waste na kung saan pangailangan namin na talaga
Pero sabi ko nga, nawawala lang yung baha, pero kaya kong kontrolin, kaya kong prepare kung baha. Marami na rin po siya mag-subside. Kasi lahat sa nagiging po na magamit yung barangay, sabi natin, computer, aircon, mga basic computer, mga upuan, yung aming barangay hall, covered court. Yung covered court po na-request namin. Tapos yung naka-request din po ako sa Kalay 6 na dalawang project, yung isolation, at bumili po ng mga gamit din. At tapos po, split net namin, nagawa po rin ng paraan. So maliwanag po yung barangay namin kasi sa crime prevention po yung mula ko bilang punong barangay at chairman po ng Council Order, yun po yung pinagpunong po ng pansin. At yung solid base natin, pinagpunong po ng pansin sa RA 002 management. At bumili po tayo ng charge para basura. Kasi isang barangay na nabarakot yung area namin, yung data na bago kayo. Kaya barangay council na isang tabi po namin yung politika, ang kinausap po sila, kasi kanya-kanya po kaming kanya-kanya po kaming kaya ang ginawa ko po, kinausap ko sa mga na isang tabi po yung politika at kanya-kanya barangay. So sila sa akin at kasing ginawa, kaya nakinig sila, sinabi ko sila ng partilya ng barangay na kung saan para magkaisa lang po kami. Mas naman po sa barangay council, nila po sa mga gawain namin sa barangay. Purin po yung mga puro pwede para magkaisa rin yung magtulungan base sa kalinisan namin ng barangay. Kasi weekly na po yung paglilinis natin. Kahit yung naman po, lagi na kami naglilis para may pinag po namin yung mga bahan, mga plakan kung sa mga water waste namin kung saan pag nagbarang plastic, yun na po yung magiging sanhin na makukurin po yung mga water waste namin sa tulong po na aming former mayor Maligis. Magbigay sa amin ng bako yung gasolina din at tulong sa kanya at ang paglilinis tuloy at monthly paglilinis po namin sa postal namin. Isa po namin yung kalagatan na mahal po namin yung ating kalagatan. Kinakausap yung namin na barangay na siyempre yung mga bisita namin matutuwa. At yung aming malinis dahil yung barangay official, hindi man natin trabaho obligasyon natin. Kaya yun po, nagawa dahil hindi naman po ako kahit pa paano, nagawa po yung gusto ko, 100% nagawa kahit pa paano siguro 70. Nagawa ko sa akin parang po yung aming old plaza at yung aming may ilaw din po, pinalagyan ilaw para nagtatambay kita ko at ang tubig din pabigat-bigat. Okay, salamat. Salamat, Kapitan. Napakalawak, napakahaba, napakarami May kulay- mga Summarize mo nga, sinulat. partner, Oo, yung kanya sinabi. eh, Medyo hirap ako dun sa mahirap. Mahirap i-summarize yung lahat na sinabi. Kapitan, Plan taon to. Kapitan, ganito. Ibigay mo muna sa amin yung honorarya mo. Magkano ang honorarya mo sa isang buwan? 15,000 po, sir. Yung 15,000 lang po ako. yung tanod mo. Tanod, Kapitan, tanod. 1.5 po, 1.5 po, sir. 1.5. Opo, nasa buwan. Yun pong mga miyembro ng lupon ng tagapamayapa. Ay, yun lang po sila. 1,000 po nila isang taon. Magkano? Magkano? 1,000 lang po, sir. Per year. Per year. Per year po. Per year. Opo. Yun ang sinasabi natin, partner. Naulit na naman yung, naalala mo yung isang barangay sa Maynila
na ang bunga akala ko, nung tanungin natin, magkano yung honoraria na tinatanggap ng 1,000. mga miyembro ng Lupon. Kasi palagi nating naririnig, 200, 300, 500. Bigla niya sinabi na 1,000 pesos, hindi ako makapaniwala. Nung tanungin ko kung 1,000 per month, per year pala yun. Sa mga Divide mo sa 12. Sa mga tweet kapitan, kung 1,000 pesos per year, bale katapat yun ng 3 piso sa loob ng isang araw. So, medyo mahirap talaga ang kalagayan ng barangay natin. Kapitan, ano po? Pero wag kang mag-alala, kahit ganun naman, nakita namin yung report mo rito, ikaw pala ay na-address mo yung drug problem sa iyong barangay, na-renovate mo yung daycare center mo, no? Ano ba itong solar? Nakapagtayo ka ng mga solar lights, mga poste na solar. Yes po, nakapagtayo din po. O yan, partner. Maganda kahit, ilalim ng kahirapan, itong kapitan na to, ginagawa niya yung talagang magagawa niya para kahit sa gano'n, makatulong pa rin kahit mahirap yung kanilang kalagayan. Kapitan, dito sa 15,000 na tinatanggap mo, honorarium, ilan po ang natitira para kay Mrs.? Sa totoo lamang po, dahil sa pagmamahal ko Zero sa balance. barangay, Sa totoo lang, zero pa, wala na pong natitira, Kapitan. wala po, hindi ko O yan. sa kanila. Sa mga tuwid, For family. talagang pagsisilbi na lang, Kapitan, hindi ba? Sapagkat sakripisyo na yung lumilitaw dito eh. Yun, Opo. yan, totoo. Ayan. Partner, Servisyo na ngayon, lang. napapatunayan talaga sa pagitan ni Kapitan Albert, kailangan talaga yung panukalang batas na iniisip nating ilaban talaga. Wala silang mapagkukunan talaga kung hindi natin sila bibigyan ng iba yung pag-asa sa pagitan ng pagkolekta ng iba't ibang paraan para po lumaki ang pondo na pagsasalu-saluhan ng mga barangay. Pero yan po, maghintay-hintay lang kayo sapagkat napakatagal po ng laban. Kung sakasakali pong hindi natin mailaban sa panahong ito, pagdating na po sa Kongreso, hintayin nyo na lamang po ako. Pagdating mo sa Kapitan, Senado, po? sige, Kapitan, makakaasa ka. Ayaw niya magpakita ng mata, partner. Gusto niya yung kalahati lang ng mukha. Ang gusto niya. Ayun. Yung mukha. Kanina, ayaw mo ipakita yung kagandahan lalaki mo eh. Ay, sige. Sige, Kapitan, at So, naman. magandang gabi sa iyo, Kapitan, at salamat doon sa ulat mo. Magandang gabi. Thank you. Palakpakan nyo. Thank you. Mabuhay ka. Thank you. Oh, next tayo, number 4. Pangapat, partner. Pangapat, punong barangay, Jerry Cabasal ng barangay Luna, Zambales. So palakpakan natin. Ayan. Ayan. Okay. Batang-bata, baka magandang gabi, Kapitan. Magandang gabi sa iyo, Kapitan. Ha? Sige, pakibanggit mo naman yung nobela na mga ginawa mong magaganda at banggitin mo rin kung ano yung mga pangit na hindi dapat gayahin ng ibang barangay. Sige. Una po sa lahat yung yearly po na nami-maintain ng aming lokal na pamahalaan kung Namanaan water impounding po namin. Well-maintained po siya at katulong po ng NIA at ng lokal na pamahalaan, nakokontrol po yung paglabas at ang pagpasok ng tubig para sa mga magsasaka ng aming barangay. So maganda yan. Sige, ano pa? Ano pa yung mga magagandang mapapanggit? Kapitan, sandali lang, Kapitan. Ito bang namanaan Water. Namanaan water, irrigation ba ito? Yes po, dahil po ang aming barangay ay ang rice granary ng San Antonio, lahat po ay umaasa sa tubig na nanggagaling sa Namanaan Water Impounding. Ayun, sa mga tweet ay very efficient ang pag-maintain mo dito sa Namanaan water system. Opo. Kasama po Naman- ang NIA at ang lokal na pamahalaan. Tama. So itong namanaan ay namana mo lang. O sige, meron siyang concerns, partner eh. Oh.
Meron ka pa bang may uulat? Kasi sayang ito. Alam mo, naririnig ka ng buong daigdig, Kapitan, ha? Mamaya Opo, malalaman mo kung bakit buong daigdig ang sinasabi namin. Actually po, bukas po ay gaganapin ang ang inauguration ng Farm to Market Road na na situated din po sa barangay kay Sitio Namanaan, Tulong Road. Magkakaroon na po ng inauguration sa tulong naman po ng aming Congresswoman na Naibig Manikis po. Ayun. So, maliban doon, ano pa yung pwede mong maibahagi ng mga magandang nagawa mo sa iyong barangay, Kapitan? Pinamumunuan ko rin po yung sasaayos ng pagkokongkreto sa mga daanan dito sa aming barangay. Yung Ongoing po yung mga... O yung kalinisan, yung hapag, yung pagtatanim, yung nagagawa mo yes para po. sa kapakanan ng iyong mga Yes po, barangay. tuwing Sabado po ay ginaganap namin yung kalinisan day namin dito. Bukas. Kasama po ang aming bukas po. Po. Pero every Saturday po ginagawa namin yon. Alam mo, Kasama po Kapitan, ang mga 4-piece beneficiaries namin, mga barangay health worker, ang BPATS po namin ay nandyan din na tumutulong sa aming kalinisan day. alam mo, Kapitan, sasuggest ko na rin. Total, every Saturday, ang mga barangay ay nagsasagawa ng paglilinis, pagsasaayos ng mga kanal, di ba? Yung mga culvert natin, binubuksan natin. Mas maganda siguro, isabay mo na rin, total bayanihan naman yung ginagawa nyo, palawakin mo na yung pagtatanim ng gulay. Kumbaga, huwag lang community garden ang gawin mo. Maglagay ka ng nursery at yan ay gamitin mo para mabigyan mo ng mga pananim ang mga constituents mo para magkaroon ka ng food security sa iyong barangay mismo. Kasi kung ang lahat ng kabarangay mo ay matataniman mo ng 18 gulay o kahit 10 gulay, sa tingin mo kaya maghihirap pa yan. Masosolve mo yung kahirapan, kagutuman, kalusugan, kalikasan. So yan suggestion ko lang sa iyo para habang buhay ka ng kapitan dyan. Opo, sir. Salamat po. Bali po, yan po kasi yung idudulog namin sa inyo, yung problema namin sa pag-aari ng lupa ng barangay. Okay? Kasi po, kung kukunin na po ng may-ari yung parte ng lupa dito sa likod ng aming barangay, mawawala po yung aming community garden. Mawawala din po ang aming barangay health station at saka yung stage po namin, makukuha rin. So, yun po ang isang idudulog po sana namin na matulungan kami para ma-secure namin na mag-stay yung property na yun para sa amin. Siguro bakit hindi nyo subukang ilapit sa... kasi pwede namang i-acquire dyan ng barangay, ng municipality, ng province. Pwede patulong kay congressman kasi malaking pera yan kapag i-acquired mo. So gamitin mo yung eminent domain power mo para yung lupa na yan ay mabili ng gobyerno. Opo. Nailapit na po namin ito sa aming congresswoman na Naibing at sa aming mahal na gobernador. Nag-pledge naman na po sila pero kukulangin pa rin po. So naisipan po namin... Magkano ba halaga? Ilang square meter ba yan at magkano ang zonal value ng lupa dyan? Bali, nasa 781 po ang square meters po yata yung kukunin sa amin. Magkano At per saka square meter dyan? Sa 700 square meter na yan, magkano ang per square? 1,500 per square meter po. Pwede lumalabas lang yan na 700,000? Tama ba yun? O 7 million? Hindi, 1,000. Opo. Nasa ganong halaga lang po. Malaki. O, sa Hindi, 700, 1,000 eh. 700 eh. 700 times 1,000 is 7 million. Tama? Opo, Pero ang kailangan po naming halaga ay nagkakalaga po ng 3 million para sa makuha yung part na yon. Tama, yung kalahati lang ang kailangan mo, Kapitan, di ba? Kalahati lang ang kailangan mo ng espasyo. Yung kalahati lang ang kinukuha ng may-ari, di ba? Opo. Pero may mga existing infrastructure po kasi sa mga
area na yon, kaya nahihirapan po. Ayun po ang nagiging problema namin. Anong pangalan ni Congresswoman na Kapitan? Yung Congresswoman mo? Manikis. Si Congresswoman Doris Nanay Bing Manikis po. Nag-pledge na po sila ng tulong sa amin. Siguro, Pati ang aming- pag, Follow up na lang, partner. pag nagkita kami, imumungkahi ko sa kanya, nakausapin muna niya yung may-ari na huwag siyang masyado namang padalos-dalos ng pagkuha kagad sa property sapagkat medyo masasaktan naman ang barangay. Di ba, Kapitan? Opo, opo. Magkano ang honoraria mo, Kapitan? 15,623 po. Pareho sila ni Cap Alberto, partner, Tanod mo. Tanod. 500 po per month. Okay, tingnan mo. Mas mababa naman siya. Kasi 1,500 kay Cap Alberto. Eh, yung Pareho lupon. pa yung Sambales, pero nagkakaiba rin yung tinatanggap ng tanod ninyo. Lupon. 200 per month po. 200, tingnan mo. 200 per month. Per month. Mas Opo. mataas naman yan doon sa 1,000 a year. Opo. So, lumalabas. Kasi yung O, di ba yung kanina, 1,000 a year? Hindi, mas mababa yun sa kanya. Yung 3 piso isang araw, 300 pesos a month. Ito 200 eh. 3 piso, 2 piso isang araw ang tinatanggap ng lupon mo, Kapitan? Sa Edi- awa ng Diyos po. Purely voluntarism po. Oo nga, pero kahit na voluntarism naman, pupunta lang sa barangay mo, anong bibigay mo sa kanya? Pambayad ng stork lang. Kaya hindi na lang ang mabibili niya rito, hindi ba? Ilan ba ang kasong pumapasok naman sa barangay mo bawat buwan at bawat taon? More or less? More or less po sa isang buwan po, 8 to 10 cases po. 8 to 10 cases. Eh, ang lupon mo naman 20. Di ba? Ang actual lupon member po namin ay 14. 14. No? So, ibig sabihin, kung 8 cases a month, sa loob ng isang taon, 96 more or less or 100 case ang pumapasok sa barangay mo. Lahat naman settled. Hindi po lahat. May mga cases po, may mga instances pa rin po na talagang hindi maayos ang mga magkabilang panig. No. Talagang ganun eh. Merong mahirap, merong madaling isettle. Pero siguro, nasa pagtityaga lamang yan ng mga kasamahan mo sa lupon. Kasi kapag ka yan ay naayos lahat ang problema, nakatutulong tayo sa peace and order. Siguro ang gawin nating isa sa feature ng batas na gagawin natin, alam mo, dapat kumulekta kayo sa kumulekta kayo sa mga hukom ninyo sapagkat hindi na sila gagalaw kapag naayos mo na yung problema kaysa pupunta yung mga kaso sa kanila. At Tulong na din tatagal po yun pa. sa ating mga korte. Ayan nga, tatagal pa yung paglilitis. Kung minsan naabutin ng 1 taon o higit pa. Samantalang kung halimbawa, na-resolve mo 10 kaso, edi kukuya-kuya-kuya na lang yung huwes. Pag-aralan natin kung paano yung huwes ay magbigay na lang ng konti na pabuya para doon sa mga miyembro ng iyong lupon. Tama, Kapitan? Sana po, sir. Sana po. Ayan. Sige, salamat. Sige, salamat sa iyo, Kapitan. Ha? Maraming At, salamat din po, sir. Magandang gabi sa iyo. Kaya mo pagka nibabanggitin kay Congressman Manikis yung problema mo. Importante. Maraming salamat po, maraming salamat po. Salamat din sa iyo, Kapitan. Mabuhay ka. Okay, O partner, Next. sa studio tayo. Studio tayo. Si Kapitan Miguel Punsalan ng Marikina Heights, Metro Manila. Oh, malaking barangay yan. Magandang gabi po. Ang nag-iisang kapitan na nandito sa ating studio. Sige. Ayan, Kapitan, magandang gabi. Magandang gabi po, Senator Dante Marcoleta at Sige siyempre po. sa ating Yusek. Magandang gabi po. Sige, pakibanggit mo naman yung mga, alam mo, ang Marikina kasi partner, isa sa pinakamahusay, magaling, malinis. Kaya pakita mo nga sa kanila, paalam mo nga ngayon sa buong mundo na nanonood at nakikinig kung ano naman ang ginagawa ng isang kapitan ng Marikina na hinahangaan ng lahat sa kalinisan, kaayusan. Siguro unahin mo itong first winner. First winner ka ng Gawad Taga-Ilog. Ano ba ito? Ano po yan, Senator? Nung unang upo-upo noong July 2018,
isa po sa naging pet project ko, yung linis ng creek. Nagtayo po ako Linis ng creek. Bantay Creek. Okay. Later on, dumating po ang DNR, nagkaroon po ng Estero Ranger. Yung pong 16 na barangay sa Marikina Heights po ang napili na ilaban sa NCR para po dun sa pinakamalinis na daloy ng tubig sa creek. Okay. At Sa mga kami nga- tuwid, sa 16 na barangay na nasa tabi ng creek, ikaw ang nanalo. Opo. At nag-represent ka na pinanlaban sa Metro Manila. Opo. Okay. Nanalo naman sa Metro Opo, Manila. first runner-up po kami. First runner-up. Opo, Ayun. yan. Parang nanalo ka na rin nun ng... Ng loto. Oo, ng loto. O ngayon, sa 16 na kasama mo pa, hindi ka ba kinopya? Yung pamamaraan ng ginagawa mo, hindi ba kinopya nila para sila man ay makinabang? Actually Doon po- sa pamamaraan na ginawa mo. Tama. Opo. Actually, dinalaw po kami ng taga-DNR. Ginawa po tayong modelo. And then, yung ibang mga barangay po, ginaya na rin po tayo. Siyempre, Yun ang model mabuti. kami. Yan ang mabuti. Yung sinasabi namin, palagi naming ina-advocate sa ating programa. Pag nakakita po kayo ng magagandang ginagawa, kopyahin po ninyo yon. Yun ang Opo. dapat. Dito lamang po pinapayagan ang kopyahan pagka maganda. Opo. Sa eskwela po kasi walang kopyahan eh. Pero kami, hindi po. Basta magandang kopyahin nyo. Opo. Pag pangit, wag na po yung kopyahin. Ano? Pagkitin mo pa, ano pa yung mga gandang ginawa mo sa panahon ng panunungkulan mo? Ano pa yung mga magaganda? Marami po tayong ginawa. Sige, pakibanggit mo. Yung mga parks po natin sa Barangay Marikina at rehabilitation po natin, actually, marami na po dumadayo ron. Naglagay po tayo ng aviary Okay. para po maraming masyal. Kaya nga po nagsulputan doon lahat ng mga ibang mga business establishment. Nagkaroon na rin po ng hotel sa Marikina Heights. Okay, di Kung maganda. saan May pinapasyalan hotel na. rin po. Oo. Opo. At nakatanggap po tayo ng award. Yun nga tawag po Local Government Seal of Excellence. Ayan. Ito ba yung LGSG? Opo, yan po. Ano po ba yun? Kwento nyo nga ito kasi award dito eh. Para Opo. malaman din po ng ibang barangay. Sa magit pong 42,000 barangay, Oh. so napabilang po ang Barangay Marikina Heights. At sa Marikina po, 12 barangay po ang nakatanggap po. Yun. Ayun, opo. LGSG awardee siya. Opo. Kaya dapat lang talagang hangaan at i-congratulate ka at Thank you pamarisan ng mga nakikinig, nanonood ngayong gabi. Maraming At yan salamat ang po. layunin. Di ba? At yan ang layunin ng programang ito. Na bukod doon, ano pa yung mga ginagawa mo para marinig? Dahil alam naman nilang ang Marikina ay mahusay at magaling. Sige nga, ano pa yung mga ibang may kukwento mo? Actually, sa barangay ko po, naglagay din po ako ng mga solar lights sa mga madadalim na lugar. Naglagay po ako ng mga outposts. Pero yung paglilinis, hindi lang yung creek, yung bang mga manhole, yung mga culvert, Opo. ay nasisiguro mo ring linisin. Opo, opo. At yung gulayan, ayos ba? Opo, opo. Yung bang mga sidewalk ay nami-maintain na talagang walang Opo. obstruction. Opo. May weekly report po kami sa DILG doon po sa Barco. Barko, Opo, barangay tsaka road po- clearing. Opo, tsaka po doon sa Hapag. At least nami-maintain at nasusustain mo yung mga MC na inilabas ng DILG. Tama yun. Partner, ang kanyang ninanais na lang ay magkaroon ng livelihood at saka welfare project doon sa kanyang barangay. Siguro nakikita niya na gusto niyang itaas yung antas ng pamumuhay sa kanyang mga residente. Anong Opo, klaseng livelihood ang pangarap mo naman na magawa sa iyong barangay? Yung pong pwede po sa bahay, pwedeng kumita. Halimbawa po, yung mga frozen meat, gagawa po tayo, mga puto pao. Bibigyan na kita ng libreng training, ganito. Apo. Pumunta ka sa Barangay Holy Spirit at dalin mo na kung ilan ang gusto mong turuan. Kung gusto mo, ngayon pa lang, nagko-commit na kami ni Senator, ano lang naman yan, 5 days. Opo. Thank you Pupunta po. lang doon araw-araw, food processing, Opo. kahit na flower making, candle making, basura making, lahat ituturo sa iyo doon, Okay, except Opo, thank baby you. making. Opo, salamat po. Opo. Thank you po. O yan, Kap may Miguel, solusyon na. magkano ang honorarya mo? Nasa 29 na po eh. 29? Opo. Okay. Ba't parang nangihinayang ka?
Hindi po, medyo okay na po. Nasa 29 na po eh. Gusto mo yata bumaba. Ah. Hindi po. O ito, Oh. partner, nakita mo yung pagkakalayo ng agwat. Yung unang nakausap natin, pareho silang 15,000 pesos a month. Ito si Cap Miguel, 29. 29, halos kalahati mo lang. Opo. So Ito nakikita mo. ngayon, kaya nga pinipilit namin, ngayon muli na naman nating napapatibayan na yung pong binabanggit naming panukalang batas, tama lang eh. Opo. Meron po kasing barangay na nananatili pong masyadong hikahos. Hindi lamang po yung kalagayan ng kanyang barangay, kundi mismo siya. Maniniwala ka ba, Kapitan? Kapag kinuha natin yung average na kinikita ng isang barangay sa buong Pilipinas, sa higit na 42,000 barangay, baka pati ikaw mapaiyak ka eh. Ang average is 5,000 pesos a month. Ganon, kaliit lang. Alam mo ba na, ikaw alam mo, so taga Marikina ka, ang average na kinikita ng kasambahay dito sa Metro Manila, 8,000 pesos a month. Tama na. Sa Makatwid, partner, mas mataas pa po ng 3,000 kung ang average na kinikita po o sabihin nating honoraria, kukumpara sa honoraria ng kapitan. Samantalang pong ang trabaho ninyo ay 24/7. Opo. Kahit natutulog ka, gigisingin ka. May magtet- Kung sa bagay, itong 29,000 mo, kapitan, hindi naman malinis na nakukuha mo ito eh. Opo, may mga... Sapagkat walang isasayang yung isang constituent mo, pupunta kay kapitan. Walang pambili ng gamot. Walang pamasahe. May sakit si ganito. Si kapitan. Kaya ito pong 29,000 na to, magkano po yung maliwanag na iaabot mo kay Mrs.? Siguro po, mga kalahati na lang po. Kalahati. Oo. Ano sabi naman ni Mrs. pag binibigay mo itong kalahati? Medyo nakasimangot o nakangiti? medyo nagkakamot po. Nagkakamot ng ulo. Tama po yun eh. Oo. Kaya po alam namin talaga, kailangan po nating magawa ng paraan, Kapitan. Ano? So, salamat, Kapitan. Magkano yung tanod mo? Ano po, 10,080, ganun po. Oh, maganda-ganda yung... ang ganda no, no? O, isipin mo yung kaninang na-interview natin, narinig mo, 500 pesos ang kanyang tanod. Samantalang ikaw, 10,000 pesos. Napakalawak po talaga ng agwat. Kailangan po ito ay Idikit natin. may dikit-dikit natin ng konti. Yun. Mahirap man, mahaba man ang laban, pero kailangan po nating gawin. Ano, Kapitan? Kaya nga ang solusyon dyan mapunta ka sa Senado at yung sagip ay nasa Kongreso. Opo. Sana nag-partner ganun yan. ang mangyari kagad. Ano, Kapitan? Mangyayari po yun. Salamat. Opo. Mabuhay ka, Kapitan. Mabuhay Opo. ang Salamat Kapitan po. ng Marikina. So, Kapitan, salamat po. Maraming salamat po, magandang gabi Senator. sa inyo. Next tayo. Number 9. Diyan ka lang. Number 9 tayo, partner. Number 9. Kapitan Lauro. Lauro David. Sige, magandang gabi po, Kapitan. Ay, good morning po, sir. Lalo-lalo na po kay Kong. Hi, good evening. Pagkakataon ko na ito po para makapagpasalamat po ako sa Sagip Party List po. Dahil Yan. sa pagbigay niya sa namin ng Farm to Market Road po. Yan. Napakalaking tulong po sa mga kabarangay ko. Ayun. Sige, Kapitan. Kong, dalangin po sana. At sigurado naman po na mananalo kayo para meron po kaming boses sa Congress. Ako, salamat po. Nanungkulan po ako ng isang taon sa pagiging kapitan. Graduate po ako. Sa tulong po ng ating mahal na gobernador, mayor, congresswoman, naalis po itong mga alis rat road po dito sa daan, ay napasumiento po. Kaya po napakalaking tulong. Nagpapasalamat din po ako sa aming mga gobernador, mayor at congresswoman sa kanilang mga project na ibinigay po dito sa aking barangay. Sa tagal ko pong nanungkulan, halos kahit po sinabi nga po ni Kong kanina na magkano lang po yung lunaryo namin, na pinipilit ko po na pag mapag-lingkod ko ng maayos ang aking mga kabarangay. Lalo po ngayon, halos mag-isang taon pa lang po ako nakaupo dahil graduate ako. Kumbaga po, simula na naman ngayon. Kaya siguro, kung susuwertahin si Kong, Marcoleta, yun po, siguro po, halos lahat ng proyekto dito sa barangay ko ay matatapos. Tungkol naman po sa kalinisan, yan po ang ayaw, yan po ang mahigpit na bilin sa amin ng animal na mayor, gobernador.
na ang aming barangay ay maging malinis. Tuwing Sabado po, meron po kaming clean up. Naglilinis po kami, lahat ng nanunungkulan, lahat po ng mga kabarangay po, 4 piece kasama. Sasabihin ko sana, partner, na maswerte siya sapagkat masipag ang gobernador nila. Si Gob Joet Garcia. Oo. Masipag din yung kanilang mga congressmen. Dalawa yan eh. Tama. Si, Bataan. si Kong Abet at saka yung kanyang kapatid, si Congresswoman Gila, ano? At yung mayor na binabanggit niya kanina, ganun din. Kaya siguro, ay napakaganda ng inuulat niya sa atin. Tama. Hindi lamang sa naipagawa niya itong maraming infrastructure. Ayun, Kap, sinasabi ko na maswerte ka sapagkat masipag ang iyong gobernador. Kaibigan ko yan. At yung mga congressmen mo ay naging kaibigan ko na rin. Kaya alam natin ang kapatakaran nila sa pagtulong sa inyo, sa kanilang nasasakupan. Maswerte ka, Kapitan. Opo, lalo-lalo na nga po pagkapanahon ng tagbaha, mismo sila po saka silang mayor, sila congresswoman, kahit po bumabaha, nagbabarangay po sila. Opo. Pagdating po doon sa mga pangangailangan ng mga tao, sa 23 barangay ng Hermosa, halos po nasusuportahan po nila. Kaya nagpapasalamat po sa amin kami, nagpapasalamat po ako sa aming mga gobernador, congresswoman at ang aming mahal na po ng bayan. Napakasipag po. Maraming salamat po sa ginagawa po nila sa barangay ng Bakong. Yan. Ngayon, kung pagkakataon ko na po ito, meron po ako dito ang pinanggagalingan po ng kalakal, tulad po ng palay, produkto, kulay, ganyan po, na meron po akong isang ilog na maliit dito na pinagkukuhanan po ng patubig ng mga magsasaka. Yun na lang po ang hindi ko napapayarin dyan para po magaan po ang daloy o pagpunta sa pamilyang bayan ng Hermosa, ang mga kalakal. At mailabas po yung mga inaating balay na maayos po. Sige po, kakausapin ko rin yung mga kaibigan natin na binanggit ko, si Gob at saka itong ating mga congressman, para po pag may nakita pa tayong barya-barya dyan, baka sakaling mapunan po natin itong market road, farm to market road dito sa Hermosa. Mag-uusap po kami, Kap, ha? Mag-uusap kami. Ayan. Sige. Magkano honorarium? Magkano honorarium mo, Kapitan? Nag-honorarium po ako ng 20,400. 20,400. Yung pong barangay talent po, 2,070 pesos. And then yung pong lupong ko, sumasahod lang po ng 70 pesos, 700 monthly po. 700 yung sa Lupon. Opo. Ayun. Medyo maganda-ganda naman ito. Okay, kahit pa paano Hindi naman yung 200 pesos na lang. Ito, 700 naman. Ano? Oo. So, Kapitan Lauro, ikaw ay second honor ka ngayon sa gabing ito. Kung ang pag-uusapan ay yung honoraria, ang first honor ay si Cap Miguel ng Marikina Heights. Pero susubukan po natin na medyo irrationalize natin ito, gawin nating equitable para pagdating ng araw medyo magkakalapit na po yung naibibigay pong pantulong sa ating mga kapitan. Bagamat alam natin, mahirap pa rin sapagkat kayo po inaasahan lahat, halos lahat ng inyong constituents. Salamat po, Kapitan, at magandang gabi po sa inyo. Thank you po. Thank you po. Mabuhay ka. Salamat. Okay. Balikan natin, partner, yung number 9. Baka nandiyan na siya. Kapitana Leonida Ombawagan. Ayan. So, magandang hapon po kay ito asik na po yun. Nakikinig po. Happy no sa lahat. Una, papasalamat din Congressman sa Davao Uno po. Ngayon po pre-intensive maganda na po dahil pre-intensive na po pumasok na po ang mga proyekto. So, sa ngayon, po, ako mga upo, merong
kalsada, puno pakahirap kasi ang lugar namin o nakasipit Ang hirap na. sa scope ng Davao Oriental ng Municipality of Bugsoon. Malapit na po ang dito. Ayun. So yun, tutulungan po kami sa at saka nabigyan ng proyekto tulad at kaya nabigyan na po kami na may mga sa presidente wala na tayo. At sa ordinances kaya kami kasi sa pag dito at barangay balisis na po. Ordinance kagaya ng store ownership permit tapos stray animals din. So, isa po kami dito ng distrito. Ito pong napili na nananalo kami ng solid waste management and clean and green nanalo o purification na na po na na po ako na proyekto na base sa Kalakahi. Nabigyan ko ba ako lang na proyekto dito sa amin. Po kaming ongoing project na and then may multipurpose kami na ongoing po din. Sa barkada na po is namin yung din at sa Salamat, Kapitana. No? Yung pong honoraryo nyo, magkano sa isang buwan? 10,100. Nako, 10,000 lang. 8,000. 10. 10 pa, Yes 8. po. 8. Yes po, sir. 8. Ay, 8,000. 8,000. Yung tanod. Tanod po, tanod. Yung, 3,000 lang po. hindi, yung tanod, magkano? Tanod. 300. 300. Tanod. 300 a month. Yes Ay, po. 300 pesos. Ito na ang pinakamaliit, 300. So, ito yung sinasabi natin, partner. Tingnan mo, sa gabing ito, ang pinakamataas po ay 29,000 pesos per month si Cap Miguel Punsalan ng Marikina Heights. Ano? Ang pinakamababa po, pinakakulelat, 8,000. Parang ang nangyari po, yung tinatanggap po ni Kapitan Miguel, ang tinatanggap po ni Cap Leonida, ay ikaapat na bahagi lang halos nung tinatanggap nung Kapitan Miguel ng Marikina. Ito po yung sinasabi natin, Cap Leonida, na gusto nating gawin. Kailangan po ay mapagdikit natin ng konti yung inyong mga honoraria. Masyadong kawawa ka po kung ang pag-uusapan ay yung tinatanggap ng kasama mong mga ibang kapitan. Ito ang pinagsisikapan namin gawin, inilalaban. Kung sakasakali pong magkaroon pa po ng matagal na labanan dito, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi baka pagka tayo nakatawid sa Senado, gagawin nating madali ito, Kap. Sapagkat nalalaman namin, nakuha na namin sa magitan ng inyong testimonya na talagang nangyayari po sa barangay. Kawawa po ang kalagayan ng maraming barangay dito sa ating bansa. So salamat Kapitan Leonida at magandang gabi po Lupon. sa inyo. Kapitan, pahabol ko lang. Yung lupon, magkano ang lupon? Pahabol. Kap, yung lupon, magkano? Yung lupon mo, taga-pamayapa, magkano? 1,000 po, sir, a month. Ba, Mataas 1,000 a month ang lupon. baka per year yun. Baka per year, Kapitan. Ibig sabihin, mas mataas ang lupon mo kaysa mga tanod. Ilan ba ang lupon mo? Baka 1,000. Po, yung church lang po,
yung kung may ano, 1,000 at impact yun sa kasama po. Baka 3 months ang sinasabi niya. Ano, hindi ko maintindihan na kapitan, yung pahabol lang, yung sa lupon na magkano talaga ang monthly. Yung lupon, taga-pamayapa. Ang salopon po, sir, ay isang quarterly. Quarterly, 1,000. Yes po. Yung Ayun, ganun. quarterly. O Bali, sige, sige, 300. salamat. Tama rin, 300. Salamat, kapitan. Salamat, Kapitan. Salamat. So, Salamat din po. Next tayo. So Shout out tayo. kanina partner, sinasabi mo ng lahat ng in-interview natin, lahat ng nagpahayag kanina, Yun. lahat ng nag-contribute ng kanilang inputs kanina, yung ginagawang mabuti sa barangay, ano yung nagiging problema, alalahanin. Ang sabi mo kanina, ito po'y naririnig ng buong daigdig. Kailangan patunayan natin na itong pagtatanghal na ito ay talagang malawak at marami pong nadadatnan ng mga komunidad. Hindi lang komunidad, kundi buong daigdig. Paano natin Kaya nga sa patutunayan susunod na episode natin, partner, ipapakita natin isa-isa. Babanggit tayo ng siguro mga 10 barangay na talagang gaano ba kaliit ang kanilang tinatanggap na honorarium, gaano kalaki ang tinatanggap naman ng pinakamalaki, gaano rin kalaki yung tinatanggap noong mga nasa rural, nasa urban, at kung ano-ano yung mga best practices nila na pwede nating i-share sa lahat, partner. Yan ang ating gagawin sa mga susunod na episode natin. Para every now and then, nasasummarize natin. Yun, Meron nasasummarize tayong summary natin. report para Oo. sa kanilang kaalaman. Tama. At nang doon magkaroon sila ng idea na sa buong bansa pala, sa ganitong probinsya, ganito lang. Kamukha ngayon. Isipin mo, 300 lang ang tanod, 8,000 si kapitan. Itong tanod na ito, kitang-kita ko at alam ko, ito yung pinaka mahirap na trabaho sa barangay sapagkat all around ng tanod na yan. Ayun nga eh. Kaya dapat yan, partner, pagka talagang naisulong mo na yan sa Senado at ang sagip naman ay sa Kongreso, pag ito ay napagtulungan nyo, talagang alam natin na talagang ito na po yung tamang panahon, tamang pagkakataon na mabigyan naman ng pansin itong mga kababayan natin na naglilingkod sa mga barangay. Hari nawa ay mapabilis natin, Tama. partner. Oo. No? At ang susi sa pagpapabilis niyan ay sana mapapayag natin ng Quadcom na Yan. tumigil na sila para sa ganun yung panahon na kailangan nating gamitin na natin doon sa panukalang batas na ito. Kasi yung Quadcom hindi naman nakatuon doon sa kalagayan ng mga barangay. Hindi naman po nila dinadissect, hindi naman po nila ina-analyze ano-ano ang mga problema na araw-araw ay binubuno ng mga barangay kapitan at mga iba't ibang opisyalis. Pati nga yung taas ng bilihin, hindi naman po nila inaasikaso. Wala naman silang ginagawa, kundi usigin na lang ng usigin yung mga kalaban sa politika. Kaya po, pag napapayag po natin ang Quadcom na maghunos dili sila, ibig natin sabihin, tumigil na kayo, utang na loob, gawa na lang natin ang paraan, yung ating bill sa barangay, ang unahin natin, baka bago matapos ang 19th Yan. Congress, ito po ay maging batas na. Para sa ganun ay magsimula na po tayo doon binabanggit nating makapacitate po natin ang partner. barangay. Kasi alam mo, partner, kung gaano kahalaga yung bill na ginagawa mo na yan. Yan ang magbibigay ng solusyon sa 42,000 barangay at ang mga volunteers na tauhan yan ay nasa 7 million. At yung 7 million na yan, ang operating arm ng ating pamahalaan. Yan ang inuutusan ng lahat ng ahensya ng gobyerno kapag may mga ini-implement na mga programa, mga project mula sa kabundukan, kabukiran, kaparangan, hanggang kalusuran. Dahil Ganyan sila po ang kalawak. frontliner. Dahil sila Siya ang frontliner, at first responder. di ba? First responder. Kaya napakahalaga, partner, ito talagang bill na ginagawa mo Oo. para sa sambayanan.
So ito palang ating palatuntunan, partner, ay isinasahimpapawid sa maraming Oo. mga kaparaanan at plataforma. Kaya ito, nga buong mundo pwede bang basahin mo? sige, alam nyo, para ito malaman po. nila na buong mundo tayong nakapagpapahayag. Ito po ay mapapakinggan nyo every Thursday, 9 a.m. sa DWIC 882 AM radio station. So, yan. Pangalawa po, Channel 23, Digital Free TV Aliw. Yan po, mapapanood nyo rin yan. Pangatlo, Channel 27, ABS-CBN TV Plus. Mapapanood nyo rin yan. Ano pa? Pang-apat, Channel 32, GMA Apordabox. So yan po, mapapanood nyo rin sa GMA Apordabox. Ano pa? Channel 24, Signal TV. Ito po yung mga cable. So mapapanood nyo rin sa Channel 24. Ano pa? Channel 72, Sky Cable. So napakarami po ang po pwede nyong mapakinggan, mapanuuran itong napakagandang programa na sabi ko nga po, ini-inform, ini-educate, at ini-entertain pa natin So sila. napakalawak pala ng dinadatna ng ating programa, partner. Malawak ano? na malawak. Pero bago tayo rin magtapos, bigyan din natin ng pagbati, partner, itong mga panauhin natin na nandito ngayon. Ayan. Nandito pala sa ating studio, partner, ang National Alliance for Muslim Community Cooperative. Palakpakan nyo yan. Ayan. Nandito rin ang Saima Alonto Umpak Bae Labe sa Pasig City. Palakpakan nyo rin. Ayan. And dito pa rin ang Daniel Abad Aman Sultan sa Maguindanao sa Pasig City. Okay, ang nandito din, Ayan. si King Faisal Ampuan, Dato A. Mangodas Sapadas, Pagayanan. Palakpakan natin. Number 5, si Mr. Kasan M. Di Malutang, Coordinator ng Lanao del Sur. Kita mo, coordinator siguro to ng Marcoleta Movement for Senator. At siyempre, nandito rin si Ma'am Madiha Maya Aman, Ispag Salam Police Chairman. Nandito rin ang Maligaya Tagumpay Agriculture Cooperative na Uson Laur, Nueva Ecija. Palakpakan nyo. Chairperson Rebecca Roa Marfil. Palakpakan ninyo. Vice Chairperson Nelly B. Marfil. Tapos yung chairman ng committee, Roberto D. Marfil Sr. Puro magkakapatid ata ito. At lahat ng board director ng Maligaya Tagumpay Agriculture Cooperative, AKH Construction, Mr. Armando Conhung. Ayan. Si Ginang Linong, ang NCR and National Chairman po ng MSM. Ayan, palakpakan nyo. Ayan. Baka magtampo yan. Andito rin po United Brothers and Sisters, Dr. Calfan Ombra. Ayan, palakpakan nyo. Chairman po United Brothers and Sisters, Imam Abul Habib B. Abdulaziz. Palakpakan nyo. Ang President po ng United Brothers and Sisters, Kalip Molia. Ayan, palakpakan nyo. Secretary General po ng United Brothers and Sisters, Imam Council of Pail, Colonel Moksir. Ayan. Na chairman po ng Imam Council ng Pail. Ayan, meron pa po. Nandito rin, Colonel Ismail. Ayan. President of Imam Council of Pail. Mr. Ismail of National Commission of Muslim Filipino. National Urban Poor, Pantaleon C. Morales. President of National Urban Poor, Alejandro Diaz Jose Gragas Sus. Ayan. So, isa na lang, wala na. Meron pa sa likod, partner. Ito pa. Isa na lang. Build Better Movement Supporters Organization Incorporated. Joselito Kabuslay. Palakpakan niyo. Maribel Rejano. Gina Bernabe. At palakpakan nyo rin ang Alyansa Pilipinas. Mark Philip de la Cruz, Efren Alas,
Risa T. Peña. At siyempre, yung Barangay Holy Spirit na nandito. Okay. Ayun, partner, tapos na. Ha? O, meron pa. Nandito rin si Attorney Virgilio Ferrer. Mukhang kapitan ito. Ito, kapartner natin ito sa Quezon City. Isang abogado. Magaling na punong barangay. Mabuhay ka, Kapitan Ferrer. Ayun. Salamat po sa ating mga naging bisita. Karangalan po namin na makadaupang palad kayo. Salamat po sa inyong pagdalaw. Alam namin marami kayong gawain. Ngunit nagtiyaga po kayong bumisita sa amin para magkita-kita tayo ng personal. Napakalaking bagay po sa amin yan. So, dahil dyan, partner, ay tinatapos natin pansamantala ang isa na namang episode ng ating Sagip Barangay ng Mamamayan in Action. Mahalin natin ang barangay. Sagipin natin ang Pilipinas. Buhay.